Isa sa mga hindi ko malilimutang kwento 'no, ng buhay namin pagninegosyo bilang salon owner is yung taong 2019. Panahong 'yan, nung 2018 pa lang, December, so naganap yung karumal-dumal na krimen 'no. Maaaring nakaka-relate kayo lalo na sa salon business, salon industry dahil talamak ang nakawan talaga sa mga business na 'yan. Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur at meron akong 9 years na karanasan sa pagpapatakbo ng salon business. So noong mga 2018 no, meron kaming hinahandle na salon at tatlong branch, dalawa sa Digos at isa sa Jensen. Kami yung nagpapatakbo kasama ng asawa ko. Noong pagka-December kasi, 2018, tinamaan ng lindol yung Davao del Sur at yung yung malakas na lindol, sunod-sunod, siguro mga 3 beses yon. So, meron kaming manager noon, o usapang salon manager to, o kayong mga salon owner dyan, makinig kayo. O, meron kaming manager noon, at ang sistema namin sa aming negosyo, tuwing pagkatapos ng gabi, yung sales namin is hindi namin iniiwan sa cashier, kasi iniiwasan namin yung hold upan sa mga ganyang bagay eh. So yung panahon na yon is ang ginawa namin is lagi naming nilalagay sa kahit saan man sa ilalim ba ng counter or lalagay mo sa sulok, basta itago mo or dadalhin ng manager. Hindi namin pinapadala sa cashier. So sa lakas ng lindol, ang lakas kasi ng lindol noon eh, siguro palagay ko mga 6.8, sunod-sunod yun ng December. Yata, December 16 yata. Tapos, naulit pagka December 29 at December 31. Parang ganun. Sunod-sunod siya. So, sa lakas ng lindol, etong sorry. Etong si Raulo kong manager, no? Sa pang salon to. No, itong si Raulo kong manager, biglang nawala. Nawala siya ng siguro mga 2 linggo. So, dahil sa takot siguro, hindi ko na rin alam. Basta bigla siyang nawala. So kami rin noon, umuwi rin kami sa probinsya namin. Dahil ang lakas talaga ng lindol dito sa Digos, Davao del Sur noon. So, yun, wala lang naman. Hanggang sa chinat siya ng asawa ko. Kasi 2 linggo na hindi pa bumalik eh. O, saan ka na? Kumusta? Sabi niya. Dito ako sa amin kasi takot daw siyang nakawin yung pera. Ay, nakawin? Hindi pa tayo doon. Takot daw siya sa lindol, no? Kaya umuwi daw sila sa kanila. So sabi ng asawa ko, sige, bumalik ka na. Okay naman. Oo daw. Inabot ng 2 araw, biglang nag-text. Pasensya na po ma'am, hindi mo na ako makakabalik dyan. Kasi may problema. Doon na kinabahan yung asawa ko sa pagsabing may problema. Alam na niya. Modus talaga yung, lalo na yung mga baklang lasinggero. Mga ganyan talaga yan. So, kinabahan yung asawa ko. Sabi niya, naku, paano na kaya itong isusunod na i-chat nito o i-text nito? So, bakit? Tinanong ng asawa ko. Sabi niya, ma'am, yung pera ma'am, ninakaw ng kasamahan ko. Tapos hiniram ng kasamahan ko. Ayun. Yun ang kwento. Sa madaling salita, yung pera namin na benta o sales sa salon is nawala kasama ng ninakaw uno ng kaibigan niya at nagastos niya yung iba. So, na-try nyo bang nanakawan ng sales sa panahong hirap na hirap? 'Di ba? So, experience namin yan at yun na nga, masakit na katotohanan to. Kasi alam kong maraming biktima rito, lalo na sa mga staff natin na mga manginginom, tapos lalo na mga bakla. Hindi naman lahat ha, pero yun yung kadalasang may krimeng nagawa eh. Di ba? Sa experience namin. Pero kung mabuti, mabait yung mga tauhan nyo, hayaan nyo na. Ganun lang siguro, nangyari lang yun sa kanya dahil lasinggero siya. So yun,
nawala yung 45,000 yun eh, 45,000. Kasama doon yung parang savings ng tauhan, no? Pang Christmas party yun eh, magdi-December kasi. At ang masaklap dito, nung nangyari yon 2018 ng December, biglang nag-lockdown nung January. Kasi COVID-19 yun eh. Biglang nag-lockdown February yata. So, sagad na sagad kami nun. Wala kaming pera kasi galing sa nakaw. Tapos biglang nag-shutdown yung operation ng services, yung salon. So, hirap na hirap kami nung makabangon. So, ang ginawa namin, na nag-home service yung asawa ko. At kailangan naming mapakain yung tao namin noon kasi yung iba is hindi taga dito, Davao del Sur, yung iba is malalayo. So bawal rin yun magbiyahe. So kailangan namin silang bigyan ng pang-allowance kasi wala silang makain, wala rin silang pera. So ang ginawa ng asawa ko noon is nangutang kami para ipamigay sa mga tauhan namin. Pero hindi pa tapos ang laban kasi nag-lockdown at ang nangyari, yung tauhan na yon is hindi na siya bumalik sa amin. Hindi na siya bumalik hanggang sa nagsarili kami ngayon ng salon. Pero siya, nandun pa rin sa pinapasukan namin dati. Naging manager pa rin siya ngayon. Sa amin kasi ngayon is hindi na kami tumatanggap ng gaano ng kadalasan yung mga manginginom. Lalo na kung bakla tapos ganyan manginginom, maninigarilyo. Hindi naman sa discrimination namin pero yun yung policy namin kasi pag magsisigarilyo kasi, naaamoy ng customer. At kung manginginom, problema yan kasi kung ngayon kikita yan ng malaki, bukas lasing yan, 2 araw lasing yan, 3 araw lasing, hindi yan papasok. So yan yung experience naming masaklap sa tauhan. At ngayon, isa sa natutunan namin na yun na nga, hindi na kami kukuha ng manginginom or yung may bisyo talaga. Kasi yan yung umpisa na, lalo na pag barkadista, yan yung umpisa na magiging dahilan, no? Kasi aanuhin yan ng mga barkada nila. Uy, ano ka? Ay, manager ka pala dyan. Uy, anong pera? O, ikaw ba nagdadala? So, yan yung mga sitwasyong nangyayari talaga sa totoong buhay. Kaya, ang hirap magpatakbo ng salon business. Dahil sa nagiging kultura ng salon na madali lang abusuhin yung amo nila. Tatakasan, tapos biglang mawawala, lilipat na naman sa ibang salon, tapos doon na naman nila gagaguhin yung bago nilang amo, bago nilang boss. At marami akong kilalang salon owner na ganon yung problema. Pero, isa sa gusto ko at pinaniniwalaan ko at gusto kong solusyonan ang ganitong paulit-ulit na problema. Kaya, sali ka sa grupo ko, gumawa ako ng bagong grupo, Salon Business Owners PH, Philippines, no? Sali ka at gusto kong masolusyonan ang ganitong problema para pag merong problema dyan sa staff mo na ganyan, mga delikadong krimen, pagnanakaw, paninira ng customer, minsan meron dyan tatablahin ka, sisiraan yung customer para masira yung business mo. Gagawa tayo ng isang grupo na kung ban yan sa business mo, ban yan sa iba para hindi na tayo nila ganong naabuso. Kasi yan yung mga problema kadalasan talaga. Tsaka, ewan ko ba, bakit ganun yung pag-utak nila? Meron din kaming isang tauhan dati, galing pa ng Maynila. Ano pa, binigyan namin ng pamasahe papunta rito sa Davao. Diba, nagkautang pa yun sa amin. Dati mabait kami. Ngayon, wala na kami sa ganun. Pero nabot lang siya ng mga 2 linggo. Tapos pagkaalis niya, nagka-damage pa dito sa buhok ng customer. Sinadya para siraan yung negosyo namin. So, yun lang ang gusto ko para sa mga salon owner, magtulungan tayo na hindi na maulit yung ganitong pang-aabuso sa mga staff natin dahil kadalasan tayo yung magsasakripisyo, tayo yung biktima dito. May experience pa kami, ninakaw yung gamit namin. Nag-home service, dinala yung plancha, yung blower, basta maraming mga ganon. Ilang beses na kaming nanakawan. Ikaw, anong kwentong nanakawan ka? Anong kwentong ninakawan ka na yung mga lukulukong tauhan? Comment ka bilang services business, salon owners o barbershop. Yan lang. At kung gusto nyo matuto sa pagpapalaki ng negosyo, paano solusyonan ang problemang hindi mo pa nasolusyonan hanggang ngayon, follow mo ako, Jeff 5. Tuturuan kita paano magpalaki ng negosyo. At ngayon, meron na kaming 4 na branch, Zell Salon. Wala pa kaming 4 na taon sa market pero naka-4 na branch kami. At goal namin magdagdag
ngayong taon din na to. Bandang October siguro. Yan lang, huwag natin kalimutang magdasal at magpasalamat sa buong may kapal. Ako si Jeff Cinco ang nagsasabing, kung hindi ka yayaman sa pagnenegosyo, abay, mag-sugar mommy ka na lang. Bye.